Sa isang bansang puno ng ganda, mga dalampasigan, kabundukan at makulay na kultura, may mga lugar na hindi basta-basta pinupuntahan. Hindi dahil hindi sila maganda, kundi dahil delikado. Delikado hindi dahil sa kung anong merong elemento, kundi dahil sa kapwa natin tao, kapwa natin Pilipino. Ngayong araw tatalakayin natin ang 5 pinakamapanganib na lugar sa Pilipinas base sa datos mula sa mga ulat ng kriminalidad, armadong labanan at terorismo. Pati na rin sa mga datos ayon sa Philippine National Police. Pa-subscribe muna ng ating channel bago natin simulan. Kung nakasubscribe ka na, simulan na natin. Una, Zamboanga City. Isang lungsod na kilala sa masaganang kasaysayan at kultura, ngunit sa mga nakalipas na taon, ilang insidente ng karahasan at kidnapping ang naitala dito. Bagamat unti-unti na itong umuunlad at mas nagiging ligtas, nananatili pa rin itong lugar na may high alert status, lalo na sa mga piling bahagi. Kaya ang iba bagamat na ipapakita na ng Zamboanga na ito ay maayos na, hindi pa rin kumbinsido sa lugar. Pangalawa, North Cotabato. Ang probinsyang ito sa rehiyon ng Soc-Sargen ay may mga lugar na patuloy na nakakaranas ng tensyon sa pagitan ng militar at mga rebeldeng grupo. Minsan ay nagkakaroon ng mga sagupaan sa mga liblib na barangay, dahilan upang lumikas ang ilang residente. Pataas din ang kaso ng illegal possession of firearms ayon sa mga tala. Pangatlo, Basilan. Matagal nang may presensya ng mga armadong grupo tulad ng Abu Sayyaf sa lalawigang ito. Bagamat may mga bahagi ng Basilan na nananatiling tahimik at mapayapa, ang ilang lugar ay hindi pa rin ligtas para sa mga dayuhan at mamamayang walang sapat na seguridad. Kabilang sa mga banta ay ang kidnapping, extortion, at paminsang pambobomba pa sa mga komunidad. Pang-apat ay ang Marawi City. Bagamat unti-unting bumabangon ang epekto ng Marawi Siege noong 2017 ay patuloy na nararamdaman. Hanggang ngayon, may mga lugar pa ring restricted o hindi paligtas dahil sa presensya ng unexploded ordnance at mga nananatiling banta sa seguridad. Isa rin ito sa mga lugar na may matinding pangangailangan sa rehabilitasyon at kabuhayan dahil na rin sa pinsalang tinamo nito noon sa giyera. At ito naman ang Sulu Province. Ito ang lugar na itinuturing na pinakamapanganib sa Pilipinas sa maraming ulat. Mataas ang antas ng insurgency, may presensya ng Abu Sayyaf at maraming insidente ng kidnapping at karahasan ang naitala sa mga nakaraang at taon. Mahirap ang akses sa serbisyong medikal, edukasyon at maging sa media. Kahit ang mga lokal na turista ay kailangang may kasamang security escort kung pupunta rito. Parte ng Pilipinas pero kinatatakutan. Mahalagang tandaan na ang pagiging mapanganib ng isang lugar ay hindi nangangahulugan na masama ang mga tao dito. Marami sa kanila ay biktima rin ng sistemang hindi nakarating sa kanila ng tulong at katarungan. Ang bawat Pilipino, saan man siya nakatira, ay karapat-dapat sa kapayapaan, seguridad at pag-unlad, hindi dapat itinuturing na iba. Marahil ang galit nila sa kanilang mga puso ay dala lamang ng sistemang hindi pabor sa kanila. Maging mapagmatsyag, maging maalam, at higit sa lahat, maging bahagi ng solusyon sa pamamagitan ng pagrespeto, pagkakaisa, at pakikiisa sa tunay na pagbabago para sa bawat sulok ng Pilipinas. Di lang naman sa Pilipinas, kundi sana pati na rin sa buong mundo. Hanggang dito na lamang, huwag kalimutang i-share at mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat po.